Ay nako, sadyang ang gulo ng Earth. Kanya-kanyang patikusan, kanya-kanyang kalusot ng mga paninira, kanya-kanyang mga bato ng mga parang putik na salita. Pero kung isa ng lahat ay usap sa inyo na pindot muna ang subscribe button, pati na rin ang notification bell. Ganun na rin ay paki-share na rin and like para maibigay ko sa inyo talagang pakay ng ating vlogs. Ganun din po, kung meron kayong mga gustong komentaryo, isulat nyo lang sa comment section sa parting ibaba. Kung kaya nauna nagpapasalamat po ako sa ating mga sponsors at sa mga tumataguyod ng ating vlogs. Ngayon, ang masasabi ko lamang, sana lagi natin tatandaan na anumang bagay na matigas ay pwedeng lumambot kita ng oras. Dahil sa mga pangyayaring nagkakabangayan ng magkabilang panig, ang tulad ng grupo nila Vice President Sara, dahil sadyang napakalungkot pa niya sinabi na nung dumalaw sila ni Kitty, ni asawa niya si Hanilet at kasama si Sara sa loob ng pitan ni Tatay Digong nila, at sinabi doon pa lang daw sila nagkaroon ng parang banding, nagkasabihan sila ng sama ng loob at nagkaroon ng kapatawaran. At kasunod noon ay para bang si Vice President Sara ay parang lumambot at papasalamat kay BBM dahil nga sa sinabi nga tulad ng sinabi ko na lumalapit na sila sa administrasyon, at sinigot naman sila ni BBM na I'm glad if I could help them, sabi gano'n. Kaya sana magkasundo-sundo na dahil walang pangyayari at kaya lang ang problema nito, sabi nga yung dahil sa EJK at nandun na sa ICC ang kaso, mahirap na yatang baguhin yun ni BBM dahil nalalapit ng paghahatol at may kasabihan nga tayo na damage has been done. Kung kaya si Vice President Sara yung tunti ng malambot at sana nga matulungan ni BBM, kaya lang hindi natin masabi kung hanggang saan dahil syempre sa sobrang panlalait na ginawa nila sa ating Pangulo, hindi natin masabi kung anong magiging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya nasa kanila ang desisyon. Tulad niyan yung grupo ng PDP laban, sinabi nga nila na parang nanghihina na sila ng loob dahil wala na raw silang pondo. Bukod roon yung pinakaulo nila ay nandun sa ICC at sa detention center at nakapiit. Kung kaya sabi ni Robin Padilla, parang nanghihinaan na sila ng loob dahil yung pinakaulo nila ay nandoon na nakapiit. Nakalimutan din ni Robin Padilla na sabihin o isipin na ang puno pag naipit ang ugat o di kaya namatay ang ugat, yung mga sanga nito, mga tangkay ay unti-unti na rin nalalagas at namamatay na rin, nanghihina sa hanggang madaling sabi nagkakadabali-bali. Kung kaya yun ang nawala sa kanilang isipan, kaya sana wag na sila magmatigas, na mabalik ang pagkakaunawaan at maiwasan na ang mga alitan dahil walang paruroonan yan at ito ay magiging sanhi lamang ng hindi magandang resulta at ikasisira ng ating bayan. Kung kaya't maraming investor ang manghihinaan ng loob kung sakasakaling magkagulo rito, di ba? Ganun din sa kahit anong bagay, pag hindi maganda ang hinahinatnan ng mga pangyayari, kahit tayo mga mamamayan ay mahirapan din tayong umunlad kasi patay lahat ng negosyo dahil ba matatakot ang mga investor pumasok. Kung kaya yun lang po muna ang aking masasabi sa ngayon at pinapanalangin ko na magkasundo-sundo na at maayos ng lahat
Kaya lang, siyempre, may mga tinatawag tayong heartaches kasi meron pang inibistigahan na pinaka ugat nila na nandoon na kasi yung ginagawa ng mga panggugulo tulad yung pag-rally sa ibang bansa nakakapanghina ng loob yun dahil imbis na lumambot ang puso ng mga taga ICC lalo tuloy na didikdik si former President Duterte kasi maiinis mayayabangan sila kaya hindi mo pwedeng hamunin ng yabang ang mga taga ICC dahil unang-una si President Rodrigo Duterte ay nandun sa kanila at hawak nila, no? Dahil medyo talagang sasabihin natin mabigat ang kaso dahil sabi nga nung isang judge doon, 1, 2, 3 krimen ang ginawa ay ang resulta pa rin ay crime against humanity. Tulad nga sinasabi nila 30,000 daw ang nadali pero sabi nung ICC wag na natin hanapin yung 30,000 kahit na dito na lang tayo sa unang 43 pero habang investigan na pwede pa rin ipasok yung mga ibang complaint o para ebidensya kaya hindi ko lang masabi dahil tingin ko baka hindi na rin talaga makaano si Tatay Digong nila na kaya nalangin na lang natin na maging maayos na rin ang lahat kaya lang hindi natin masabi kung sakasakaling talagang bubaba yung verdict kung ano maging hatol siyempre may mga anak magsisilak si Galot nandyan yung yung sabihin yung sama ng loob nandyan magliliyab yung damdamin na hindi rin natin alam kung anong gagawin nilang aksyon kaya maraming salamat po muna dito po muna tayo at hanggang sa susunod na vlog dahil naghahagil na pa tayo ng mga pwede nating i-vlogs dahil tinitingnan natin yung actual na kalagayan dahil ayoko naman lumabas na fake news ang ating mga sinasabi kailangan sigurado tayo di po ba kaya sige po dyan po muna kayo dito naman ako kaya muli maraming salamat at huwag nyo kakalimutan pindutin ang subscribe button notification bell ganun na rin mag-share and like at yung comment section kung gusto nyo may sabihin at isulat nyo lang sa baba o i-type nyo para malaman natin kung ano mga nararamdaman din at isunod sa inyong puro-puro kaya maraming salamat po God bless kaya iwangat po kayo at sana'y palagi po kayo nasa mabuting kalagayan at kalusugan panalangin natin na maayos ang lahat hindi tayo pababayaan ng Diyos na hindi papayag ang Diyos na magkagulo-gulo ang kaunawaan kaya ulit maraming salamat